dahil sa sunod-sunod at walang katapusang issue ng korupsyon at paglobo ng presyo ng mga bilihin na pinatindi pa ng kontrobersyal at iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuluyan na ngang ibinagsak ng mga Pilipino ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na dumadaos-dos ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pahayag 2025 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos Jr. mula sa dating 33% noong nakaraang quarter. Mula naman sa dating 23%, bumagsak sa 14% ang trust rating ni Marcos Jr. habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating laban sa kanya. Ayon sa survey, maliban sa walang katapusang ma-issue ng korupsyon at inflation, ang paghain ng gobyernong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ang tila nagpalala pa sa kabuuang performance ni Pangulong Marcos. Kasabay naman ang patuloy na pagbulusok ng grado ni Marcos Jr. ay siya namang paglakas pang lalo ng suporta para kay Vice President Sara Duterte. Mula sa dating 37%, umakyat sa 42% ang approval rating ng pangalawang Pangulo. Tumaas din sa 39% ang trust rating ni VP Sara mula sa dating 31%. Ayon sa pahayag survey, lumakas ang suporta kay VP Sara sa lahat ng rehiyon sa bansa, lalo na sa Central at North Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng kalyado ng mga Duterte, hindi na raw kataka-taka ang nasabing survey results. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi na nakakagulat ang pagbagsak ng ratings ni Marcos Jr. at kung hindi siya magbabago, maaaring maulit ang manangyari sa kasaysayan ng bansa. Hindi na ako kataka-taka at inaasahan sapagkat yan po mawalang galang na sa ating kaibigang presidente. That is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Binigyang diin pa ni Panelo na ang taong bayan mismo ang nagluklok sa mga nasa ehekutibo at lehislatura upang magsilbi ng tapat at buong puso sa bansa. Ngunit sa halip na unahin ang kapakanan ng sambayanan, tila kabaligtaran ang nagaganap, isang realidad na hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Dagdag pa niya, dapat nang kumilos ang administrasyon bago mahuli ang lahat. Kaya we're addressing the people in the government, especially the hierarchy, those who wield political power. Huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA, 3. Tayo'y magkapit-bisig bilang mga Pilipino, magpatawaran tayo. Kalimutan muna natin ang politika para umakyat na ho tayo. Hindi pwedeng palagi tayo nakalugmok. Batay din sa pahayag survey, kabilang ang mga isyu sa korupsyon, iligal na droga at mataas na presyo ng mga bilihin sa mga dapat tutukan at bigyang solusyon ng Administrasyong Marcos Jr. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.